Karanasan ito ng yumao kong nanay. Bata pa lamang kami ay ikinikwento niya ito sa aming magkakapatid. Noong una, buong akala namin ay panakot lamang niya sa amin ito. Yung mga ikinikwento niya. Inuulit-ulit kasi niya ito tuwing patutulugin niya kami sa tanghali. Tandang-tanda ko pa noon na sa tuwing babanggitin na niya yung tungkol sa parte na may aswang, ay nagtataklob na ako ng kumot at mabilis na nakakatulog noon. Nung magdadalaga na ako, hindi ko akalaing muli itong ikikwento sa akin ni nanay. Sa pagkakataong yon, matanda na siya pero detalyadong-detalyado pa rin yung mga pangyayari sa kwento niya. Nakuha ko nga itong nakabisado dahil simula pagkabata, ikinikwento niya na sa amin ito. Tungkol po ito sa isang lalaking dayo sa lugar nila na kung tawagin nila ay Adonis. Hindi ito yung tunay nitong pangalan pero yun na ang nakasanayang itawag sa kanya ng mga kababaihang nakatira sa lugar nila. Paano naman kasi, sobrang kisig umano nito. Halos pagkaguluhan na umano ito ng mga kababaihan sa kanilang lugar. Maputi, makinis ang balat, matangkad, kulay abo yung mga mata. Napakatangos umano ng ilong. At yung mga labi niya ay parang labi ng isang babae. Perpekto yung hugis at kulay rosas. Ganyan kadetalyadong ilarawan ni nanay si Adonis. Dahil noong kapanahunan umano niya ay isa rin siya sa mga babaeng humanga sa angking kakisigan ng binatang ito. Sa katunayan, siya umano yung huling niligawan ni Adonis bago nito nilisan yung lugar nila at nagpakalayo-layo. 17 anyos pa lamang umano noon si nanay nang dumating si Adonis at ang pamilya nito sa barangay nila dito sa Cebu. Mga 22 anyos pa lamang umano noon si Adonis. Nang una umano itong makita ng mga kadalagahan doon ay naging usap-usapan na ito. May mga nagsasabing hindi ito purong Pilipino dahil sa kulay ng mga mata at ng mismong balat niya. Kung hindi mo nga raw ito maririnig na magsalita ng Tagalog ay hindi mo aakalaing Pilipino siya. Dahil nga dahil lang ito sa lugar ay hindi raw ito nakakapagsalita ng salitang Bisaya. Kakaiba umano ang karisma ni Adonis dahil kahit yung mga babaeng mas nakakatanda sa kanya, nahuhumaling din umano sa kanya noon. Para bang kapag tinitingnan ka umano nito ay otomatikong mabibighani ka sa kanyang karisma. Maging nga itong sinanay ay halos matulala umano nang una niya itong makita. Para daw kasi itong nakaharap sa mukha ng isang buhay na anghel. Napakaamo umano nito, lalo na kapag tinititigan mo yung mga mata niya. Simula nang dumating ito sa lugar nila, marami na ang nagsiwala ang mga kababaihan. Nagkalat umano yung mga poster, yung mga pagpapaalala ng mga nawawalang babae. Hindi lamang sa barangay nila, kundi pati na rin sa mga katabi nilang lugar. Simula nang mangyari yon ay pinalaan umano ng lolo ko si nanay na wag munang maglalalabas sa bahay at lalong wag ding lalapit kay Adonis at sa pamilya nito. Hindi umano alam ni nanay noon kung bakit pinapaiwas siya ni lolo sa pamilyang yon. Gayong hindi naman kalayuan ang bahay nito sa bahay nila. Isang araw, pumutok ang balita sa lugar nila na may nakitang bangkay ng babae sa may kakahuyan. Hindi naman umano ito mukhang ginahasa dahil kompleto pa yung suot nitong damit. Ang nakapagtataka, meron itong malaking sugat sa leeg na para bang nilapa ng isang mabangis at malaking hayop. Nakitaan din ito ng sugat sa tiyan kung saan nakalabas doon yung mga laman loob niya. Malapit lamang umano sa kanila ang kakahuyan, kaya naman nagbisipuntahan sila doon para tingnan yung sinasabi nilang bangkay.
Gayon na lamang umano ang pagkagulat ni nanay nang makita ang babaeng nakahandusay sa may damuhan. Napaiyak umano noon si nanay dahil nakilala niya yung babaeng ito. Yun ay walang iba kundi ang matalik niyang kaibigan na nakatira sa kabilang barangay. 2 araw bago ito natagpo ang patay, magkasama pa sila ni nanay. Masaya umano itong nagkikwento sa kanya tungkol kay Adonis na ayon dito ay niyaya siyang mamasyal. Masayang masaya rin umano ito noon at sobrang excited. Nasabi pa nito kay nanay na sa may kakahuyan daw yung lugar na tagpuan nila ni Adonis. Ang buong akala pa noon ni nanay na biro lamang yon. Nagpapantasya lamang ito dahil sadyang malaki ang paghanga niya sa lalaking yon. Ultimo kasing iba pa nilang kaibigan ay ganun din ang sinasabi. Lalo na sa tuwing makikita nilang dadaan sa harapan nila ang binata. Naikwento umano ni nanay kina lolo at lola ang tungkol sa napagkwentuhan nila ng kaibigan niya bago ito namatay. Dahil doon, lalo siyang pinagsabihan ng mga ito na umiwas sa lalaking yun dahil may hinala sila na hindi ito pangkaraniwan. Tinawanan lamang daw yun ni nanay, yung sinabi ng lolo ko. Hindi dahil hindi siya naniniwala sa mga hindi pangkaraniwang nilalang kundi hindi siya makapaniwala na magiging aswang ang katulad ni Adonis o kung anumang klaseng elemento o kahit mamamatay tao. Ang impresyon kasi ni nanay noon ay puro pangit yung mga aswang gaya ng mga madalas ilalarawan sa kanila ng mga matatanda sa lugar. Malapit naman ang pista ng lugar nila kaya naman inanyayahan ng mga kababaihan doon na tumalo sa inihandang sayawan ng kanilang punong barangay. Noong mga panahong yun ay mahilig talaga ang mga tao sa mga sayawan pero ibang klase naman kasi yung mga sayawan noon eh. Maliwanag ang paligid, hindi patay-sindi ang ilaw at napaka-formal ng pakikipagsayaw ng mga kababaihan. Nagpunta umano si nanay sa sayawan kasama yung isa pa niyang kapatid na lalaki, si Tito Noli. Nagulat umano sila nang makita nila roon si Adonis. Napakagwapo umano nito sa suot niyang damit na halatang pangmayaman. Nang makita umano nito si nanay ay nginitian siya nito. Maya-maya ay nilapitan na niya umano si nanay at niyayang sumayaw. Hindi maintindihan ni nanay kung bakit para siyang nahipnotismo kumbaga. Nakita na lamang umano niya ang sarili na nasa gitna na ng sayawan at isinasayaw na siya ni Adonis. Maraming kababaihan ang nakatingin sa kanila noon at naiinggit kaya naman hiyang-hiya din si nanay. Yumuko siya at iniwasang titigan sa mata si Adonis. Makalipas ang ilang minuto ay nagsalita ito at sinabing kung pwede raw ba niyang ayain si nanay na lumabas pagkatapos ng sayawan na yon. Hindi alam ni nanay kung bakit hindi siya makatanggi. Kahit tumututol ang isip niya, kusang umoo umano yung bibig niya. Naging sunod-sunuran umano siya habang inaakay siya ni Adonis palabas ng sayawan. Natigilan lamang umano siya sa paglalakad at parang bumalik siya sa sarili nang maramdaman niyang may humawak sa kaliwang braso niya. Paglingon niya, nakita niya yung galit na mukha ni Tito Noli. Pinandilatan umano siya nito ng mata kaya naman dali-dali niyang hinila ang kamay niyang hawak ni Adonis noon. Sinabihan niya ang binata na hindi siya pwedeng sumama sa kanya sa labas gawa ng may ipinag-uutos sa kanya yung kuya niya. Nagkatitigan umano noon si Tito Noli at Adonis na para bang nagsusukatan sila ng pagkalalaki. Maya-maya, ngumiti si Adonis at nagpaalam ng umalis. Bago umano nakaalis si Adonis ay nakita ni nanay na may babaeng lumapit sa kanya. Yun na umano ang kasama nito hanggang sa matapos ang sayawan. Ating gabi na nang umuwi si nanay at tito dahil napasarap ang pakikipagkwentuhan ni tito sa kababata niya.
Tahimik na umano ang paligid nun. Tanging mga tahol ng aso na lamang ang naririnig nila habang tinatahak nila yung madilim na daan pauwi sa kanila. Nung malapit na sila sa bahay ni Adonis, meron silang narinig na sigaw ng isang babae. Napatingin sila sa direksyon kung saan nila narinig yung boses na yon. Halos lumuwa ang mga mata nila nang makita ang isang kakaibang nilalang na nasa mahigit 7 talampakan ng tangkad. Maputla ito, mapupula ang mata, patulis ang malalagari nitong ngipin. Mahaba ang bias nito sa kamay pati na rin yung mga binti niya. Sa estilo ng paa niya ay parang kaya nitong tumalon ng ubod ng taas nun. Hindi lamang yun ang ikinagulat nila, Sir Seth, kundi dahil may buhat-buhat itong babae na unti-unting nawawalan ng malay nun. Yung babaeng yun ay walang iba kundi yung kasama ni Adonis sa sayawan. Yun yung babaeng kusang lumapit sa kanya. Noong makarinig sila ng mga kaluskos ay napatago na lamang sila ni Tito Noli sa likod ng malaking puno sa gilid ng daan. Dahan-dahan naman silang sumilip at doon ay nakita nilang bumukas yung pintuan ng bahay ni na Adonis at lumabas mula roon yung nanay at tatay nito. Tumingin-tingin sila sa paligid noon. Mabuti na lang at hindi nila nakita si nanay at tito. Nang masiguro nila na wala ng tao ay may inilabas silang maliit na botelya. Meron itong laman na parang langis nun. Ito ang kakaiba. Ininom nila yon at yung kalahati ay ipinahid nila sa kanilang katawan. Kitang-kita umano ni nanay kung paano unti-unting nagpalit ng anyo ang mag-asawang yon. Nag-iba ng kulay ang mga balat nila at unti-unting humaba ang mga bias nila sa kamay at paa. At mula roon sa pwesto nila ay tanaw na tanaw ni nanay yung pag-iiba ng kulay ng mga mata nila at paglabas ng matutulis nilang pangil. Makalipas lamang ang mahigit 1 minuto ay naging kamukha na ng mga yon yung nilalang na nakita nilang may bitbit na babae. Doon na nasiguro ni nanay na galing nga sa pamilya ng mga aswang ang lalaking hinahangaan nila. Marahil, yung una nilang nakitang aswang ay walang iba kundi ang makisig na si Adonis. Munti ka na umanong napasigaw si nanay noon, kundi lamang tinakpan ni Tito Noli ang bibig niya. Paano kasi? Nasaksiyan nila kung paano lapain ng 3 nilalang yung babaeng naging biktima nila ng gabing yon. Inuna nila yung leeg kung saan nagsalit-salitan pa sila sa pagsipsip ng dugo nito na umaagos mula sa sugat. Halos lahat na yata ng santo ay natawag na roon ni nanay at tito. Tahimik na lamang umano silang umiiyak dahil sa matinding takot na lumalamon sa kanila. Medyo napanatag lang daw sila nang makitang tumalon-talon papalayo yung mga nilalang. Nagpunta sila sa madilim at masukal na bahagi ng daan na patungo sa may kakahuyan. Siguro, doon nila ipagpapatuloy ang paglantak sa biktima nila. Sinamantala uman nila ang pagkakataong yon. Tinakbo nila yung daan pauwi sa bahay nila. At nang makarating sila sa bahay ay pareho silang umahangos dahil sa matinding takot at pagod noon. Gulat na gulat noon sina lolo at lola gawa ng naalimpungatan sila dahil sa ingay na gawa ni nanay at tito. Mas lalo silang kinabahan nang makitang umiiyak yung dalawa. Kaagad umanong yumakap si nanay kay lola noon habang wala pa rin siyang tigil sa pag-iyak. At ramdam pa rin niya ang panginginig ng buong katawan niya. Si Tito Noli na lamang umano noon ang nagkwento sa kanila tungkol sa nasaksiyan nilang magkapatid.
Sinasabi ko na nga bang aswang yung pamilyang yan eh. Sabi pa ni Lolo. Doon naisip ni Nanay na kung hindi lang siya napigilan ni Tito Noli na sumama kay Adonis, marahil siya ang pinagpipiestahan ng mga nilalang na yon doon sa may kakahuyan. Nang gabi rin yon, ay inilabas ni Lolo mula sa lumang baol yung buntot pagi na nakatago ron, maging yung mga punyal at kampilan na gawa sa tanso. Ang mga kagamitang yon ay nanggaling pa sa lolo ng lola ko na isang antingero at mahusay pagdating sa pakikipaglaban sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Nang gabing yon ay hindi umano makatulog si Nanay. Kaya naman nakiusap ito kina lolo at lola na tumabi muna sa higaan nila. Malaki at malapad naman yung papag kaya naman kasyang-kasya silang tatlo ron. Nang sumapit ang madaling araw, mga pasado 3:00 noon, nang bigla na lamang may narinig si Nanay na naglalakad sa gilid ng kanilang bahay. Maingay umano ang mga yabag kaya naman dinig na dinig yon. Lalo pat tahimik ang paligid. Maya-maya, may narinig na rin siyang naglalakad sa mismong itaas ng kanilang bubungan. Napataklob na lamang ng kumot si Nanay nang makita ang anino ng malaking nilalang mula sa kanilang bintana na natatakpan lamang ng matamatang kawayan at manipis na tolda. Kitang-kita umano roon yung anino ng aswang na nakita nila at naramdaman ni Nanay ang paggalaw ni Lolo at Lola. Alam niyang katulad niya ay nagising din ang mga yon. Tumayo umano noon si Lolo at kinuha mula sa ilalim ng kanilang higaan yung malaking itak na gawa sa tanso. Isinukbit din niya sa kanyang salawal yung buntot ng pagi na kargado sa mga dasal at orasyon. Lumabas noon sa bahay si Lolo. Walang takot siyang humarap sa tatlong nilalang na nakatayo sa tapat ng kanilang bintana. Si Lolo na mismo ang nakakita sa katakot-takot na itsura ni na Adonis at ang pamilya nito. Kung ayaw niyo magkamatayan tayo, umalis na kayo rito. Pagalit na sigaw ni Lola na umabot raw sa pandinig ni Nanay. Tanging mga angil at tatungan lamang umano ang isinagot ng mga nilalang na yon. Nang akmang susugod na umano sila, ay doon naman inilabas ni Lolo yung tansong kampilan at yung buntot ng pagi. Isa sa mga yun ang nasugatan niya gamit ang hawak na patalim. Hinataw rin niya yon ng buntot pagi na nag-iwan ng latay na hindi nagtagal ay naging lapnos. Bawat hampas ng buntot pagi ay umuusok ang sugat at nag-iiwan ng mga markang tila ba na paso. Dahil doon ay umatras daw ang mga nilalang na yon. Tumakbo sila pabalik sa masukal na kakahuyan. Kinabukasan, gaya ng inaasahan nila, isang babae na naman umano ang pinaghahanap ng mga otoridad. Kaagad umanong nakilala ni Nanay at Tito yung litratong hawak ng mga pulis. Yun ang babaeng naging biktima ni Adonis at ng mga magulang nito. Nang oras na yun ay gusto na umano talagang magsumbong ni Tito Noli sa mga pulis pero pinigilan siya ni Lolo. Sinabihan siya nito na huwag na lamang daw makialam dahil baka sila pa ang balikan ng aswang. Isa pa, bukod sa wala silang ebidensya na magtuturo kay Adonis at sa pamilya nito, hindi maniniwala ang mga kinauukulan kung ipapahayag nilang mga aswang ang mag-anak at sila ang nambibiktima sa mga nawawalang kababaihan. Nanatiling tikom ang bibig nila kahit pa kating-kati na raw silang magsalita. Naging isang malaking trauma kay Nanay yung mga nangyaring yon. Kung minsan ay nagiging bangungot pa sa kanya. Isang hapon, habang naglalabas si Nanay sa ilog, bigla na lamang siyang nilapitan ni Adonis. Bagay na labis niyang ikinatakot.
Nang makita niya ang binata ay muli na namang nanumbalik yung panginginig ng kanyang tuhod. Kung noon ay nanginginig siya dahil sa kilig noon, na mga oras na yun ay wala siyang ibang nararamdaman kundi ang matinding takot. Gaano man katamis yung ngiti na ipinukol sa kanya ng binata, hindi ito umubra pa. Pinilit niyang itinago ang takot para hindi nito mahalata na alam na niya ang tinatago nitong sekreto. Sa kabila ng maamo nitong muka, ay may nakakubling katakot-takot at walang awang nilalang. Tumingin-tingin umano sa paligid si nanay noon. Nang makita niyang marami pang tao na tulad niya ay naglalabas sa ilog, medyo nawala yung takot niya. Pinilit niyang kausapin ng normal si Adonis kahit pa halos mga talna yung mga labi niya noon. Nagulat umano siya nung ipakita sa kanya ni Adonis yung bagay na itinatago nito sa likuran niya. Isang bugkos yun ng pulang rosas. Sinabihan umano niya si nanay na kung pwedeng umakyat siya ng ligaw rito. Humugot pa raw ito at sinabing simula nang makita niya si nanay doon sa sayawan, nahulog na umano ang loob nito sa kanya. Tinanggap ni nanay ang mga bulaklak pero sinabi niya rito na hindi pa siya pwedeng magpaligaw dahil 17 anyos pa lamang ito. Masyado pang bata. Pero kung hindi lang daw talaga aswang si Adonis, Sirsa, baka ng oras daw na yon, sinagot na siya ni nanay. Nagmadaling umuwi si nanay sa bahay para ikwento kina lolo yung tungkol sa panliligaw sa kanya ni Adonis. Alam naman ni nanay na ginagamit lamang ni Adonis ang karisma nito para makakuha ng bagong biktima. Nang malaman naman ito ni lolo, ay muli nitong hinasa ang tansong kampilan. Nagdala rin siya ng buntot ng pagi. Dumakot din siya ng asin at tabo, saka ibinulsa sa kanyang pantalon. Wala umanong nakapigil kay lolo nang magtungo ito sa mismong bahay ni na Adonis. Buong lakas niyang kinatok ang pinto hanggang sa buksan yun ng nanay ni Adonis. Hindi na nagpaligoy-ligoy si lolo. Binantaan niya ang mag-anak na kung hindi pa sila aalis sa lugar na yon, ay mapipilitan na siyang ipaalam sa lahat ang sikretong itinatago nila. Nagbanta rin siya na papatayin si Adonis gamit yung tansong kampilan at mga pangontrang hawak niya. Simula ng araw na magtungo roon si lolo, ay hindi na raw nakita ni nanay si Adonis. Nabalitaan na lamang umano nila na nag-alsabalutan na ang mag-anak at sa pilitang ibinenta ang bahay, lupa at mga ari-arian nila sa lugar na yon. Marahil ay natakot sila sa ginawang pagbabanta ni lolo. Nawala man sila Adonis sa lugar at kumaan ang pakiramdam ni nanay at hindi na natakot pa. Mapapaisip ka talaga minsan kung saan ba nagpunta si na Adonis noon. At kung may ibang lugar ba silang tiniran kung saan makakapangbiktima ulit ang pamilyang yon. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa iyong magiliw na tagapakinig. Ako si Philip. Ang karanasan na ito ay ang pangyayari noong ako'y nagbibinata pa lamang sa isang barangay sa Burungan, Samar. Taong 1969. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay sa aming lugar. Katuwang ako palagi ng aking ama sa paghahanap buhay. Isang maliit na bangkang disagwan ang aming gamit noon. Ang aming huli ay dinadala ni nanay sa palengke. Binibili ito ng buo sa kanya ng aming suki, kaya hindi na ito naglalako pa.
May kababata akong si Danny. Kasama ko itong lumaki at nag-aaral sa baryo. Nakatira sila sa isang burol na may kalayuan sa mga kabayan. At ang sabi-sabi pa, kuno-kunong aswang umano ang lola niya. Pero wala namang nakapagpatunay na isa nga itong aswang. Ginugulo sila sa baryo at para maging payapa ang kanilang pamumuhay, lupipat na lamang sila sa isang burol na may kulang-kulang 1 oras ang layo sa aming lugar. Kapag may oras ako ay tumatakas ako sa amin para puntahan si Danny. Naging malapit na rin ako sa 2 matanda nun. Nagpapasalamat ang mga ito dahil kahit ganoon ang kuno-kuno sa lugar ay pinipili ko pa rin na maging kaibigan si Danny. Edad 17 na ako nang nakapagtapos ng elementarya. Si Danny naman ay hindi na nakapagtapos. Nasa kalagitnaan pa lamang kasi ng klase nang namatay ang kanyang lolo noon. Kaya mas pinili na lamang niyang huminto ng pag-aaral para maging katuwang ng kanyang lola sa paghahanap buhay. Matanda na ito. Walang kamag-anak na tumutulong sa kanila. Kaya mag-isa niyang tinataguyod ang kanyang lola. Buwan ng Abril, kakatapos lang ng aking pagtatapos nun. Pinaganda ako ni nanay ng pansit para kahit papano ay maramdaman ko naman ang selebrasyon ng pagtatapos. Naisipan kong dalhan ng pansit si Danny dahil abala si tatay sa inuman. Pumuslit ako at pumunta sa bahay nila noon. Dinalan ko ito at ang kanyang lola ng pansit at tinapay. Binilisan ko ang paglalakad para mabilis akong makarating sa bahay nila. Kakatok na sana ako nang marinig kong iyak ni Danny. Nalamang umiiyak ito habang tinatawag niya ang kanyang lola. Dahil sa narinig ko ay kusa ko nang binuksan ang pintuan ng kanilang maliit na kubo noon. Doon ay nakita ko si Danny habang yakap-yakap ang napakapayat at wala ng buhay na katawan ng kanyang lola. Tinawag ko ito sa mahinang boses. Lumingon ito sa akin at nakita ko ang namumugtong mata niya. Umiiyak pa rin ito habang sinasabi na wala ng kanyang lola. Tinapik ko na lamang ang balikat ng aking kaibigan para palakasin ang kanyang loob. Masakit yung pagkawala ng lola mo, tol. Pero nangyari na eh. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin na lang. Nandito lang ako kung kailangan mo ah. Huwag kang magdalawang isip na lapitan ako. Tumango naman ito at inayos ng kanyang sarili. Nang makabawi na ito ng lakas ay kaagad na naming inayos ang bangkay ng kanyang lola. Tinulungan ko na rin itong maghukay para sa libingan. Pinalot namin ng kumot ang katawan ng lola ni Danny bago ito nilibing sa likod ng kanilang bakuran. Pagkatapos naming mailibing ang kanyang lola, saglit kaming nagpahinga at nagsimula ng kumain si Danny ng dinala kong pagkain sa kanya. Yun nga lang, nanibago ako ng iniluwa nitong pansit. Humingi ito ng pasensya sa akin at sabi, huwag na muna umano akong bumalik sa lugar nila. Tinanong ko siya kung bakit nun. Pero basta lamang ang tanging sinagot nito sa akin. Hindi na lamang ako nangulit pa. Ilang sandali pa, tumingin ito sa labas. Sinabihan ako na kailangan ko nang umalis dahil gumagabi na. Nagmadali naman akong umalis noon. Baka din kasi hinahanap na rin ako sa bahay. Muli nitong pinaalala sa akin na wag na muna akong bumalik sa kubo nila. Siya na lamang umano ang pupunta sa bahay. Tumango na lamang ako sa sinabi niya. Nagsimula na ako maglakad pa uwi. Nakaramdam ako ng takot nang dumaan ako sa mayayapong nakakahuyan. May naririnig akong mga paghuni ng hayop na siyang sumusunod sa bawat paghagpang ko. Hanggang sa may narinig akong pag-aangil nun. Naninindig ang balahibo ko kung kaya't tumakbo ako na mabilis. Walang ano-ano. May bigla na lamang humarang sa dinadaanan ko. Napaatas ako ng hakbang. Habang papasugod ng dahan-dahan ang kung anumang nilalang na yon. May bigla na lamang tumalon mula sa aking likuran. Papunta doon. Tumalon ito sabay kabig papunta sa kabilang bahagi ng daan
ang ginawa ng isang malaking hayop na tila ba isang malaking aso. Naging sanhi ito para mapunta mga ito sa mataas ng talahiban sa gilid ng kalsada. Naging pagkakataon naman yun sa akin para tumakbo na mabilis at makalayo sa lugar. Hindi ako minto sa pagtakbo hanggang sa nakarating ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong tulog na si tatay sa upuan namin sa sofa na gawa sa kahoy. Si nanay naman ay nasa kusina at nagliligpit ng mga kalat nun. Katuwang nito ang kapatid kong babae na si Eloise. Nakaramdam naman ako ng pagod pagkarating. Takang-taka si nanay kung saan ako nanggaling. Tinanong ako ni nanay kung saan ako nanggaling nun. Pero hindi ako nakasagot dahil hinihingal pa ako sa hinang pagtakbo. Muli akong tinanong ni nanay kaya napilitan na ako magkwento sa kanya kung ano ang nangyari sa may daan. Siyempre, sermon ang inabot ko nun. Hindi na lamang ako sumagot pa sa kanya. Aminado naman ako na kasalanan ko. Pasalamat na lamang din talaga ako nung gawa ng tulog na si tatay. Kundi, baka batok ang abutin ko kung sakaling gising ito. Dahil sa pagod ay mabilis ako nakatulog. Kinabukasan, maaga pa lamang ay ginising na ako ni tatay. Kailangan namin mag-umang ng lambat para may iahon kami sa hapon. Habang naglalakad papunta sa dalampasigan ay tinanong ako ni tatay kung ano ang nangyari sa akin kagabi. Kinuwento na pala ni nanay sa kanyang nangyari sa akin kagabi. Kaya wala na akong ibang magagawa kundi ang ikwento sa kanyang buong pangyayari. Pati ng pagkamatay ng lola ni Danny noon. Nang kinuwento ko yun sa kanya, napahinto ito sa paglalakad. Napatingin sa akin. Ilang sandali pa ay nagsabi ito ng, kung ganun, baka si Danny yung sumalo ng pagiging aswang ng lola niya. Wika ni tatay. Siyempre nagulat ako nun. Kasunod nun ay ang pagtanong niya sa akin kung saan namin inilibing ang bangkay. Ikinuwento ko naman sa kanya. Nagtaka naman ako kung bakit hindi niya ako pinagalitan. Dati-rata ay pinapalo nila ako kapag nalaman nila na pumupuslit ako at pumupunta sa bahay nila Danny. Matanda ka na para paluin pa. Alam mo na yung ginagawa mo, anak. Tsaka wala namang nangyari masama sa'yo kaya alam namin na tama ka. Hindi ka sasaktan ng kaibigan mo. Dahil doon ay napanatag ang loob ko. Ibig sabihin lamang noon, pwede na akong pumunta sa bahay nila Danny. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa dalampasigan. Tinulak ko na ang aming bangka pagitna habang si tatay naman ang nagsasagwan. Nagsagwan kami papunta sa kabilang bahagi ng isla. Tama lang na pagdating namin ay siyang pagtaas ng tubig noon. Sakto lang para maglatag ng lambat. Pagkatapos maglatag ng lambat ay napagkasunduan namin ni tatay na mamingwit. Gamit ang maliit na taga at plastic na siyang pangtawag sa isda noon. Maganda ang huli, kaya nawili kami ni tatay sa pangangawil. Hanggang sa inabutan na kami ng alas 11 ng umaga. Nang makita naming mataas ng araw, napagpasya na naming umuwi noon. Bitbit ang isang maliit na balde ng isda. Umuwi na kami ni tatay. Pagdating sa pangpang ay may isang babae na naghihintay sa amin. Kilala ito ni tatay. Isa ito sa katulong ng kanyang suki sa palengke. Sinabi nito na pinapunta siya ng kanyang ate Lerma. Kailangan naman nila ng isda na paninda. Kung kaya't nagbawas na lamang kami ng pangulam. Ibinenta na namin yung iba sa inutusan ng aming suki noon. Tumiretso na kami ng uwi pagkaalis na babae. Habang naglalakad ay tinawag kami ng kakilala namin na isa ring mangingisda. Nagulat kami sa sinabi nito na ang babae daw na kumuha ng aming mga huli ay isang kuno-kunong aswang sa kabilang sityo. Matunog umano ang pangalan ng babaeng yon. Pinag-iingat kami nito. Ganun ba pre? Salamat sa paalala ha. Sagot naman ni tatay sa lalaki. Halos hindi naman makapaniwala si tatay sa sinabi ng aming kabarangay. Matagal na kasing katulong ng kanyang suki ang babae. Pag-uwi namin sa bahay, nadatna naman naming namimilipit si nanay sa sakit ng kanyang tiyan.
Imbis na maligo ay dali-dali akong pumunta sa kusina para kumuha ng tubig na maiinom. Nilagyan ko yun ng konting asin at hinaluan ng mainit na tubig. Saka ko pinainom kay nanay. Ilang sandali ang nakalipas matapos niyang inumin ng tubig na yon. Dumigay siya ng sunod-sunod. Ilang sandali pa ay unti-unti nang bumuti ang pakiramdam niya. Anong nangyari? Bakit naman sumakit yung tiyan mo? Ayon kay nanay, hindi niya alam. Kinausap daw niya lang ang katulong ng suki ni tatay sa may palengke. Hinahanap kasi siya at nang makaalis ng babae, bigla na lamang umanong sumakit ang tiyan niya. Doon ko naisip na, siguro, totoo yung sinasabi ng kabarangay namin. Baka aswang nga yung babae. Ganun pa man, tumahimik na lamang ako. Si tatay naman ay tinawag ni Lola Felisa. Para tingnan si nanay. Hindi siya naniniwala na basta na lamang ito inusog. Kung totoong aswang ang babae ay maaaring may dahilan ito kung bakit niya binati si nanay. Kahit wala pang tanghalian ay umalis na si tatay. Mag-2:00 na ito ng hapon nakabalik. Kasama na niya si Lola. Unang tingin pa lamang ni Lola kay nanay ay sinabi na niyang minarkahan si nanay ng aswang. Tiningnan ni Lola ang pulso ni nanay noon. Buntis ka ba, Antonia? Tanong ni Lola. Sumagot naman si nanay na magtatatlong buwan nang hindi siya dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw. Kaya nakumpirma ni Lola ang dahilan kung bakit minarkahan ng aswang si nanay. Tinanggal ni Lola ang marka at ginawa niya si nanay ng pangontra. Dahil sa nangyari kaya huli na kaming kumain ng pananghalian. Pagkatapos noon ay kailangan na muli naming bumalik sa dagat para pandawin ang inilatag naming lambat. Habang nagpapandaw ng lambat, may nakita kaming ginang na naglalakad sa dalampasigan. May kasama itong lalaki na siguro ay asawa niya pero sa likod nila, may isang babae na nakasunod doon. Parang yan yung babae na katulong ng suki mo, Taya. Puna ako sa babae noon. Pero ayon kay tatay ay baka naman magkapareho lamang ng tindig kaya hindi na namin yan pinansin pa. Masinuna naming hanguin ang mga isda noon. Mahirap na imabutan pa kami ng gabi dahil kailangan rin naming pumalaot para mamusit. Pagdating sa bahay, naroon pa rin si Lola. Doon na ito pinatulog ni nanay sa bahay na yon. Natatakot siyang maiwan sila sa bahay habang nasa laot kami ni tatay. Kaagad na kaming nagpahinga at kumain ng hapunan. At habang maaga pa ay inayos na namin ang lambat na dadali namin mamaya. Ilalatag namin ito bago dumiretso sa pangangawil ng pusit. Hindi man karamihan ang aming nahuli pero nagpasya na kaming umuwi ni tatay. Hindi pa ito nakakabawi ng tulog niya kagabi dahil sa kanilang inuman. Kailangan din namin magising ng umaga para pandawin ang lambat na aming nilatag. Habang naglalakad pa uwi, may nakita kaming babae. Tila ba wala itong pakialam sa kanyang mga nadadaanan habang naglalakad noon. Dire-diretso lamang ito. Tiningnan namin ni tatay kung saan ang direksyon ng kanyang tinutumbok. Nakita namin na ang lugar na kanyang pinupuntahan ay ang lugar kung saan nakatirik ang bahay ng buntis na naglalakad kaninang hapon sa baybayin. Dali-daling hinawakan ni tatay ang kanyang itak. Sundan natin yung babae, nak. Ay na nga. Sinundan namin ito. May pagkakataon na humihinto ito at lumilingon. Na tila ba nararamdaman itong may sumusunod sa kanya. Pero mabilis naman kami nakakatago ni tatay sa mga bangka. Habang naglalakad ang babae, tila ba paiba-iba ang anyo nito. Nakikita kong nagpapalit ang anyo at kulay nito na mula sa ordinaryo nitong kulay. Kapag nasisinagan ng buwan, ay meron ding nagiging kulay itim ang kulay nito. At ang mas nagpapatakot sa akin sa itsura ng ginang ay ang pagkakaroon nito ng mga maitim na balahibo sa kamay. Nang malapit na ito sa bahay ng buntis, lumanghap pa ito sa hangin. Humahangos na tila ba gutom na hayop na naglalaway doon. Nang makarating ito sa bahay ng babae, dumiretso ito sa silong.
Hinabol ito ni tatay habang sumisigaw na may aswang. Nagulat ang nilalang sa kanyang ginawa. Pero tila ba hindi ito nararamdaman ng mga tao sa loob ng bahay at ng mga kabahayang nakapaligid dito. Dahil sa ginawa ni tatay, binalingan kami ng nilalang na noon ay nasa anyo ng asong itim na. Sinugod niya si tatay noon pero mabilis itong sinalubong ni tatay ng taga ng itak. Tinamaan ang nilalang sa pangunahang paa nito pero hindi naman ganun kalalim ang sugat na yon. Nagawa pa nitong makailag. Ganun pa man ay mahapdi ang sugat ng itak na yon dahil sa palagi yung nakalubog sa tubig alat. Kaya may konting kalawang na ang talim nito. Napahiyaw ito at sumigaw ng malakas. Kagad itong tumakbo palayo habang humuhuni ng nakakakilabot. Lumayo ito sa lugar. Kami naman ni tatay ay umuwi na sa bahay pero tila ba wala pa ring alam ang mga tao sa paligid sa nangyari. Na siyang pinagtatakhan namin kung paano nangyari yon. Nang tanungin ko si tatay at sinabi nitong maaaring may ginawa ang nilalang at hindi kami nakasama sa naorasyonan nito dahil sa mas nauna namin siyang nakita kaya hindi niya kami naunahan ng dungan. Nakauwi naman kami ng maayos at kagad na nilinis ang aming nahuling pusit. Naglinis na rin ng sarili si tatay. Kinabukasan, maaga pa kaming nagising para ipandaw ang inilatag naming lambat. Maayos naman ang huli namin ng araw na yon. At dahil may pusit kaming huli nung gabi kaya dinala ni tatay ang lahat ng huli naming isda sa suki namin sa bayan. Hindi nagtagal at nakauwi na rin ito sa bahay. Tila ba hindi na maintindihan ang itsura nito. Anong nangyari tay? Hindi ba kayo nagkaintindihan ng suki mo? Ayon kay tatay, wala umanong problema sa kanila ng kanyang suki. Ang problema niya ay ang katulong nito na nagbanta umano sa kanya. Takang-taka ako noon nang sinabi ni tatay na binantaan siya ng katulong ng suki niya. Hindi naman niya masabi sa kanyang suki ang ginawa ng kanyang katulong. Mukhang hindi umano ito naniniwala sa aswang, kaya ayaw niyang pagtawanan lamang siya nito. Ganun pa man, nakita niya ang braso ng babae na may marka ng sugat noon. Hindi man ito ganun kahaba pero alam niyang marka ng pagtagayon. Medyo namumula pa ang sugat pero pagaling na umano. Nang makita umano siya nito ay nginisihan siya at sinenyasan na gigilitan siya nito ng leeg. Kukumprontay na sana niya ang babae pero sa isang iglap lang ay naroroon na ito sa kabilang bahagi ng tindahan. Nag-aasikaso ng mga namimili. Nagkaroon na rin ng maraming tao na bumibili kaya umuwi na lamang siya. Paano ngayon yan tay? Kakausapin ko yung Lola Felisa mo. Si Lola Felisa naman noong mga panahong yon, umuwi muna sa kanila para kumuha ng ilang pirasong damit. Yayayain niya rin umano si Lolo Silvio na sa bahay na muna sila mananatili ng isang linggo. Pagkatapos ay kumain na muna kami ng agahan bago umidli para makapagpahinga. 2:00 ng hapon na nang magising ako. Kasalukuyan nang inaayos ni tatay ang aming mga lambat. Kausap na nito si Lolo Silvio at Lola Felisa. Lumabas ako pagkatapos kumain noon para matulungan si tatay sa pagkukumpuni ng mga sira ng lambat. Nakikinig lamang ako sa kanilang usapan. Dahil sa uri ng hanap buhay niyo mag-ama, kailangan niyo rin ng proteksyon laban sa mga kung ano mga elemento dyan. Hindi niyo alam kung kailan kayo aatakihin. Lalo't may galit sa inyo ngayon. Traidor yung mga ganyan. Lalo na kung minsan yung nabulabog ang binabalak nilang gawin. Bika sa amin ni Lolo. Habang si Lola naman ay abala sa pangontra ng kanyang ginagawa noon. 3:00 lamang ng hapon nang matapos kami sa pagkukumpuni ng lambat. Sunod naman namin ginawa ang aming ipapain sa gagawin naming pangangawil habang naghihiwa ng mga istang ipapain. Maya-maya pa, napatingin ako sa labas ng bakod. Nakita ko sa may di kalayuan ang isang babae na nakatayo at nakaharap sa bahay. Sinabihan ko si tatay na may tao na nakatingin nun.
Pero nang tingnan ito ni tatay, mabilis itong nawala. Kaya sinabihan niya akong baka namamalikmata lamang ako. Hindi siya namamalikmata. May nakatayo sa hindi kalayuan. Dito nakatingin. Pagpapatotoo ni Lolo. Sinabi rin to na hindi lang sa paghihiganti kay tatay interesado ang nilalang na yon. Mas interesado umano ito sa ipinagbubuntis ng aking ina. Uminit ang dugo ko sa sinabi na yun ni Lolo. Binalak kong habulin ng babae, pero wala naman akong nakita pa. Napabuntong hininga na lamang ako at sinabing kailangan naming ingatan si nanay at ang kanyang ipinagbubuntis. Sinabihan ko ang mga kapatid ko na wag nilang hayaang mag-isa si nanay nun. Mahirap na. Baka mabiktima pa ito. Alas 5 ng hapon. Hinilatag na namin ni tatay ang lambat. Iiwan namin yan at kinabukasan na lamang papandawin. Dahil maaga pa naman kaming natapos ay nagpaalam muna ako na maglaro ng basketball kasama ang aking mga kaibigan. Pinayagan naman ako ni tatay. Bihira lang ako sumasama sa mga kaibigan ko para maglaro. Nang magtatakip silim na ay kaagad na ako nagpaalam sa mga kaibigan ko na yon. Kailangan ko nang umuwi gawa na magpapalaot pa kami ni tatay. Naglalaro pa sila kaya ako na muna ang naunang umuwi nun. Hindi naman ganoon kalayo ang basketballan sa bahay pero kailangan naming babaan sa may hindi gaanong masukal na kakahuyan. Tahimik lamang akong naglalakad at tiwala na maaga pa naman. Kaya sigurado akong walang masamang kung ano ang nasa paligid. Nung nasa kalagitnaan na ako ng kakahuyan, ayun na naman. Bigla na namang may humarang sa dinadaanan ko, pero isang pusa naman to na kulay itim. Nabigla ako at napahawak sa isang kawayan na nakatusok sa daan. Hindi ko alam kung sino ang naglagay ng kawayan doon pero salamat sa kanya. Bigla akong sinugod. Hinampas ko yun ng kawayan. Pero mabilis itong nakailag. Muli ako nitong sinugod. Sinubukan kong umilag pero naabot pa rin ang braso ko ng matatalim nitong kuko. Pinupuntirya nito ang kamay ko na may hawak na kawayan nun. Sumisigaw ako na humihingi ng saklolo pero walang lumalapit sa lugar. Pinag-aaralan ko kung paano ko ito mapupuruan sa paghampas ko ng kawayan. Hanggang sa makita kong matulis ang dulong bahagi ng kawayan. Dahil doon ay naisipan ko na imbis na hampas ang gagawin ko, tutusukin ko na lamang ito. Muli na naman sana ako nitong aatakihin nang may biglang tumalon na isang malaking aso nun. Nakipagbuno ito sa nilalang. Dahil sa takot at abdi ng sugat ko sa braso, mabilis akong tumakbo pa uwi ng bahay. Habang tumatakbo pa uwi, sumagi sa isipan ko ang kaibigan kong si Danny. Ganong aso rin kasi ang nagligtas sa akin sa daan nun. Nung minsan at kauna-unahang may tumambang sa akin sa daan habang pauwi ako galing sa bahay nila. Humihingal akong pumasok sa bakuran. Naroroon sina lolo at lola sa labas na papunta na pala sa lugar para matulungan ako. Pero nakita na nila akong tumatakbo habang hawak ko pa rin ang kawayan nun. Tumutulo na yung dugo ko sa braso. Tinanong ako ni tatay kung anong nangyari. Sinabi ko naman sa kanya na may tumambang nga sa akin sa daan. Pinuntahan niya nila lolo at lola. Pero wala na silang naabutan sa lugar. Ang tanging natira na lamang doon, mga bahid ng dugo. Ginamot naman ni nanay ang sugat ko sa braso. Nanginginig ang katawan ko habang kinikwento sa kanila ang buong pangyayari noon. Pinag-iisipan ko pa rin noon kung saan galing ang aso na nakipag-away sa nilalang na sumalakay sa akin sa daan. Kinausap ako ni Lola Felisa kung may kakilala ba akong aswang. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. May hinala nga akong ang kababata kong si Danny ang nagligtas sa akin sa pag-aambang ng nilalang sa daan. Pero wala naman akong matibay na katibayan.
Apo, natulala ka na dyan. Tinatanong kita. Sinabi ko na lamang sa kanila na hindi ko alam kung ano ang isasagot. Kaya napailing na lamang ito. Sinabi naman ni tatay na wag na muna akong sumama sa laot. Siya na lamang muna mag-isa ang aalis. Hindi naman ako pumayag nun. Hindi naman ako napanotay. Maliit na galos lang to. Hindi naman ako magbubuhat ng mabigat eh. Di kalaunan ay pumayag na rin itong sumama. Pagkatapos magamot ang balikat ko at makakain ng hapunan, umalis na kami ni tatay papuntang baybayin. Pagdating namin sa bangka, gulat na gulat kami ni tatay gawa ng naroroon si Danny. May mga galos ito sa braso pero humihilom na yon. Sinabi nito kay tatay na gusto niya kaming makausap kaya pinagbigyan naman ito ng aking ama. Sumama ka na lang sa amin ni tatay, Danny. Mangangawil kami. Namimiss na kitang kasama eh. Napakamot naman ito sa ulo habang ngumiti at sumagot ng, "Tara." Tinulak namin ang bangka papunta sa gitna habang si tatay naman ang nagsasagwan. Napapaisip naman ako noon na kung aswang si Danny, edi sana hindi yun makakalusong sa tubig alat, diba? Tahimik lamang kaming tatlo habang nagsasagwan si tatay. Pagdating sa lugar kung saan kami nangangawil, doon na nagsimulang magkwento si Danny. Kinuwento nito kay tatay ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang lola. Kasunod nito ay ang pagsabi niya ng, "Huwag niyo sana akong husgahan, Tol, Manong Ricardo, pero ako po yung aso na nagligtas kay Philip sa aswang na tumatambang sa kanya sa daan." Natigilan naman si tatay sa ginagawa niya. Maging ako rin. Kahit na may hinala na ako na siya ang tumulong sa akin ay hindi ko pa rin maiwasang hindi magulat sa narinig na pag-amin mula kay Danny. Sino yung tumatabang palagi kay Philip sa daan? Tanong ni tatay. Ayon kay Danny, yung una ay isa sa mga may galit kay Lola Felisa. Pero itong pangalawa ay babae na may galit umano sa amin ni tatay. Doon napagtanto ni tatay na ang katulong ng kanyang suki sa isda ang posibleng tumambang sa akin sa daan. Sinabi rin ito na hindi naman talaga siya lumayo pero kailangan na niya kaming sabihan ng mga posibleng mangyari. Lalo na ngayong nagdadalang tao si nanay. Hindi lang isang aswang ang nagbabalak mambiktima sa pinagbubuntis nito. "Nasa panganib po yung kalagayan ni Aling Antonia," sabi ni Danny. Sinabi nito na kilalang aswang sa kabilang sitio ang nagbabalak biktimahin si nanay at ang kapatid ko sa kanyang sinapupunan. Kagaya rin ng sinabi sa amin ng kakilala naming mangingisda. Pero sino yung isa na tumatambang sa akin, Tol? Tanong ko. Ayon kay Danny, kamag-anak lang din ng taga-kabilang sitio ang nagbabalak tumambang sa akin sa daanon. Anak yun ng aswang na pinatay ni Lola Felisa. Gustong maghigante, kaya't ako ang pinupunterya. Naniniwala itong isa ko sa mahihinang miyembro ng pamilya. Sinabi lahat yan sa akin ni Lola bago pa siya binawian ng buhay, Tol. Sinabi nito sa amin na napapansin niyang dalawang uri na ng aswang ang naghahabol sa aming ina. Isang uri umano ng tik-tik yon at isa na tinatawag na sigbinan. Kaya kailangan na naming malaman bago pa maging huli ang lahat. Nagpasalamat naman si tatay sa pinagtapat ni Danny. Tinanong naman ni tatay si Danny kung paano niya nakakayanan ng tubig alat at kung kano ang kanyang mga kinakain. Tinuruan ako ni Lola kung paano kontrolin yung sarili ko na hindi kumain ng karne. Isang linggo, bago tuluyang nawala, ipinasa niya na sa akin yung binhi kaya nagabayan pa niya ako na makontrol ang kinakain ko. Pasalamat na lang talaga ako na nakayanan kong kontrolin ng sarili ko nang pumunta dun si Philip. Pagtatapat nito. Ganun pa man ay malaki ang pasasalamat niya dahil dinamayan ko siya sa mga oras ng kanyang kalungkutan. Nagpasalamat din siya kay tatay dahil hindi siya nito hinusgahan noon. Doon naman siya tinanong ni tatay kung matutulungan niya ba kaming mapanatiling ligtas si nanay at ang ipinagbubuntis nito. Kagad naman sumagot si Danny ng gagawin niyang lahat
Patulungan lang kami. Kapatid na po yung turing ko kay Philip, Manong. Siya lang yung tumanggap sa akin bilang isang kaibigan nun eh. Kaya malaki yung utang na loob ko sa kanya. Ngayon ko napagtanto kung ano ang rason ng pag-iwan sa akin ni Lola ng binhi. Sinabi naman ni tatay na matagal na niyang alam ang tungkol sa lola ni Danny noon. Matalik umano na kaibigan ng lolo ni Danny ang namayapa niyang ama. Tatlo silang nakakaalam at ang dalawa sa kaibigan ng ama ni tatay namatay na rin dahil nagkaroon ito ng kainuman at napaaway ang mga yon. Na mga panahon na yon ay lumipat na sila Danny sa burol kung saan doon na rin binawian ng buhay ang kanyang lolo. Normal na tao ang lolo ni Danny at tanging ang lola niya lang ang may dugo ng aswang. Nakita ko naman ang muling paglungkot ng itsura ni Danny. Kaya para mahinto na ang pagbugso ng emosyon, sinabihan ko na lamang silang dalian na namin para makarami kami ng huli. Doon pa lang kami nakabalik sa pangangawil. Tila ba napakaswerte namin ng gabing yon. Marami kaming nahuli at malalaking isda pa. Biniro namin si Danny na sana gabi-gabi na namin siya makakasama sa pangingisda. Pumayag naman yung kaibigan ko na siyang ikinatuwa ni tatay. Hindi pa man naghahating gabi ay naisipan na naming umuwi dahil sa dami ng aming nakuhang isda. Pagdating sa dalampasigan, nakita ko ang biglaang pamumula ng mata ni Danny noon. Kasunod nito ay ang paghawi niya ng kamay para ipaalam sa amin na may kung ano sa paligid. Hindi yun nagtagal. Sinabihan niya kaming bilisan na namin ang pag-uwi. Ayon sa kanya ay nararamdaman niya ang nilalang na malapit sa tirahan namin. Pinipilit naman naming bilisan ang paglalakad, pero hirap kaming dalhin ang malaking banyera. Walang ano-ano ay kinuha yun ni Danny at binuhat na animoy. Nagbubuhat lamang ito ng 1 kilo ng bigas. Nagulat kami ni tatay pero sinabihan na kami nitong bilisan na namin ang paglalakad. Hindi ko na matandaan kung paano kami nakarating sa bahay ng agad-agad pero nakita ko si Lola sa bakuran. Winawas-iwas niya ang kanyang latigo na gawa sa buntot ng pagi. May isang nilalang na nasa bubungan nun. Tila ba natulala na lamang kami ni tatay. Walang ano-anong tumalon si Danny sa bubong. Nakipagbunusan nilalang. Nahulog silang dalawa sa lupa habang nakikipagbuno nun. Nasugatan niya ng malubha ang nilalang kung kaya't mabilis itong tumakbo palayo. Sinundan niya ni Danny na noon ay nasaan yung aso na. Habang si Lola naman ay kinalaban ng isang animoy malaking ibon. Sa muling pagwasiwas ng kanyang latigo, bigla na lamang bumagsak ang nilalang na yon. Tinapik ko naman si tatay na noon ay nakatulala pa rin. Nagulat ito na makabalik na sa kanyang wisyo. Kasunod doon ay ang pag-alulong ng mga aso palayo. Kaya nag-alala ako sa sitwasyon ni Danny. Gusto kong sundan ang kaibigan ko pero pinigilan ako ni Lola. Pagkapasok namin sa bahay, nakita kong nangihina si nanay habang inaalalayan ni Lolo Silvio. Si Lola naman, sinugatan niya ng malubha ang nilalang bago niya yun pinakawalan. Ayon sa kanya, hindi na umano magtatagal ang buhay nun. Halos hindi naman ako mapakali sa kakaisip sa kaibigan ko. Napanatag na lamang ako nang sinabihan ako ni Lola na pupuntahan namin ito kinabukasan sa kanyang tahanan kapag hindi ito makabalik ngayong gabi. Doon pa lamang namin naisipang ayusin ang aming dalang isda. Naroon pa rin ito sa banyera sa labas ng bahay. Pinagtulungan namin yung maipasok sa bahay. Sumunod na araw, madilim pa lamang sa labas. Niyaya ko na si Lola na puntahan namin si Danny. Hindi pa man naipandaw ang aming lambat. Nakiusap na ako kay tatay na hindi ako makakasama sa kanya pa sa pagpandaw nun. Kaya si Lolo na lamang sumama sa kanya. Kami naman ni Lola, mabilis na naglakad papunta sa tinitira ni Danny. Kaagad ko itong tinawag pagdating namin. Umungol lamang ito kaya mas lalo akong kinabahan. Mabilis kong binuksan ang pintuan at nakita ko ang kalunos-lunos na sitwasyon ng kaibigan ko. Humingi ako ng tulong kay Lola. Siya na mismo ang naghanap ng mga gamot ni Danny sa cabinet nito.
Nang makita niya ang isang bote na may lamang abo ng kabibe, kaagad niya yung kinuha. Ibinubod sa sugat ni Danny. Napahiyaw naman ang kaibigan ko sa sakit nun. Nakita ko ang paglabas ng mga pangil nito sa sakit na kanyang nararamdaman. Kaya sinabihan siya ni Lola na tiisin niya ang sakit. Tumutulo man ang luha ni Danny habang nakatitig sa akin. Patuloy pa rin na binubuhusan ni Lola ng mabahong langis ang buong katawan niya. Lalo na ang parte kung saan naroroon ang malaki niyang sugat. Ilang sandali pang lumipas, unti-unti nang nagkaroon ng kulay ang kanyang balat. Doon pa lamang ako nakahinga na malawag. Unti-unti na rin bumabalik sa normal ang kanyang anyo. Doon lamang nakita ang isang nilalang sa kanyang paanan na walang buhay. Isa itong babae. Nang makita ko ito ay sigurado akong ito ang katulong ng suki ni tatay sa isda. Maya't maya ang pasasalamat ko kay Danny dahil sa ginawa niya. Sinabi ni Lola na dalhin namin si Danny sa bahay para matutukan niya ang paggamot dito. Nasa gitna ng likod niya ang malalim na sugat nito. Mabuti na lamang at nakayanan niyo ng aking kaibigan. Dinala namin si Danny sa bahay. Hindi na lamang si Lola umuwi pa sa kanila para matutukan niya si Danny noon at si Nanay. Tumagal ng 2 linggo bago tuluyang gumaling ang kaibigan ko. Bumalik ito sa kanyang kubo. Pero gabi-gabi itong sumasama sa amin ni tatay sa pangingisda. Maayos naman nakapanganak si Nanay. 20 anyos ang aking edad nang umalis ako sa lugar namin para magtrabaho sa Manila. Hindi ako nakauwi ng may gitis ang dekada. Nagkasakit si Nanay, kaya ako nakauwi nun. Pero hindi ko na nakita pa si Danny sa lugar. Na ayon kay tatay ay nakapag-asawa ito ng taga Davao. Kaya lumipat na ito doon. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Kayo din sa mga kagiliw na tagapakinig na walang sawang sumusuporta sa mga channel nyo. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Ronnie. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa personal kong karanasan na nangyari sa Candoni, Negros Occidental. Kung hindi ako nagkakamali, nasa edad 17 taong gulang ako ng mga panahon na ito. Nasa mga huling taon ito ng dekada 90. Magsasaka kaming pamilya. Lahat naman ata ng mga nakatira doon dati, yun ang ikinabubuhay, ang pagtatanim ng palay at tubo. Hindi ko lubos maisip na totoo palang talaga yung aswang. Naniniwala ako dyan. Sino bang hindi eh? Ako mismo ang nakaranas. Gabi na ako kung umuwi. Nauuna kasi sila Nanay Sida at Tatay Benito. Pagsapit ng tanghali ay pinapauwi ko na sila. Gawa ng medyo matatanda na din kasi, tapos ako na ang nag-aasikaso sa umasa hapon. Nagpapatuna ako ng kalabaw. Nagtataboy ng mga ibon. Nagkakanal at marami pa. Itong pagpapatuna, Sir Seth, ay pagpapalubog ng kalabaw sa tubig. Kailangan itong gawin gawa ng dito kumukuha ng lakas ang hayop bukod sa pagkain, ang malabigan ng kanilang katawan, saka paggagamit ulit sa pag-aararo. Bugtong na anak nila ako. Una at huling anak nila. Gawa ng matatanda na din kasi silang nabiyayaan ng anak nun. May diferensya umano ang nanay, pero may posibilidad pa ring magkaanak. Doon pa talaga umano ito sa kapanahunang malapit na ito mag-menopause. Kahit na mag-isa lamang ako pero kayod kabayo pa rin.
Walang natapos sa mga magulang ko. Kapwa sila elementary lang. Ako naman pinagsasabay kong trabaho at pag-aaral. Nasa third year na ako noon. Sa tuwing Sabado at Linggo lamang kami magkakasabay sa sakahan. Yun lang kasi ang libre ko. Pero ganun pa rin naman ang mga magulang ko kahit wala ako noon. Umuwi sila sa tanghali. Hindi ko talaga inaasahan na abang papauwi ako noon, merong bumagat sa akin. Akala ko nung una tao. Binati ko pa yon na magandang gabi. Pero hindi man lang sumasagot. Wala akong ilaw na dala. Bale, bakas lang ng daan ang nakikita ko. Makikita naman kasi yan kahit gabi pa kasi nga aamag ang landas nun. Pero hindi detalyado. Nakasalubong ko ito. Napasimangot ako gawa ng napakabaho niya. Parang nanonood sa ilong ang amoy niya nun, Sir Seth. Napahinto ako nun. Tapos kahit madilim ay pinakiramdaman ko ito. Hanggang sa tingin ko ay tila nagtago ito sa isang puno ng niyog. Naririnig ko ang kaskas niya sa damuhan. Nagduda ako na baka lasing at pagkainteresan ako. Kung kaya naman kumuha ako ng mga tuyong dahon ng niyog. Nilukot ko ito at sinindihan nun. Medyo malinaw na. Nakatago talaga sa puno nun. Pasilip-silip sa akin. Boss, maayong gabi anong ginagawa mo dyan? Bati ko sa kanya. Pero wala itong pake. Ako naman noon na walang alam sa kung ano ito ay lumapit ako doon. Ano ba itong nangyari at bigla na lang akong sinunggaban? Hindi ako nakapaghanda. Sobrang bilis niya. Napaatras ako noon at nawalan ng balanse. Dahilan para matumba. Napapamura ako. Sabi ko pa sa sarili ko noon, iba na to. Pagtayo ko, kasabay ng pagkangat ng sulo, napaatras talaga ako noon gawa ng gumagapang siya patungo sa akin. Parang gagamba. Nakaangat ang siko at tuhod at yung mukha ay natatabunan ng buhok nitong mahaba. Bumunot ako ng itak at nagpapamisti nun. Napakabangis niya. Yung mga mata niya ay purong itim. Kumikinang sa itim ito habang tinatamaan ng liwanag mula sa apoy. Bumubuka-buka pang bibig niya. Umaamba ng sunggab. Abot langit ng kaba ko nun. Kahit siguro magsisisigaw ako ay walang makakarinig sa akin. Mantakin niyo, nasa gitna ako ng tubuan. Ang ibig kong sabihin, may daanan naman pero ang bawat gilid ay puro na lang tubo nun. Malayo pa yung bahay namin. Mga 10 minuto pa siguro mahigit ang lakaran bago makarating doon. Mabilis na lakaran yon. Winawasiwas ko sa kanya ang apoy. Sumusukol ako at inaambahan ko din ito ng pagtaga. Hanggang sa kumabig yun sa gilid. Naging pabor na sa akin ang daan pa uwi. Kung kaya naman inihagis ko sa kanya ang sulo. Sabay sirit ng takbo at wala talagang lingon-lingon nun. Nagkakabangga-bangga pa ako sa tubuhan. Nagkakanda sugat-sugat pa ako ng gawa ng matalas ang dahon ng tubo. Hanggang sa nakita ko ng amin banda. Dito na ako nagsisisigaw. Napulabog talaga doon. Yung mga taong nakatambay sa tubaan, nagsitayuan at sinipat ako. Nang makarating na ako sa lugar, doon pa lang ako nakaramdam ng pagod. Sabi ko, merong bumagat sa akin. Parang aswang. Basta sinunggaban ako at tinamaan ako sa dibdib noon. May lumapit sa akin na kapitbahay namin. Ang sabi nito, meron daw akong sugat sa dibdib. Pagkapa ko dito, meron nga. Mahaba ito na parang galing sa kalmot.
Doon ko palang talaga naramdaman ang pananakit. May nakapagsabi pa na kamakailan lang umano. Kamakailan lang nagsimula ang pamamagat ng aswang na yon. Parang taga-ibang lugar. Tapos dito daw sa amin namimiktima. May nabagat na nga umano sa bandang Kabangkalan nun. Mabuti at naisugot pa sa ospital dahil kung hindi, ubos umano ang dugo nito. Dahil may malalang mga sugat yon. Inalalayan ako patungo sa bahay. Nang makita ako ng nanay at tatay nun. Nataranta mga ito. Lalo na noong magubad ako ng damit. Napakalaki talaga ng sugat ko nun. Nagpatawag ka agad ng albularyo. Malalim na gabi na nung makabalik si tatay at kasamang albularyong si Bukoy. Ginamot ako at sinabing saan ba umano ako banda binagat. Sabi ko naman doon lang sa tubuhan. Dagdag ko pa. Nakasalubong ko ito at napakabaho. Huminto ako at nakita kong nagtago kaya yon. Gumawa ako ng sulo. At yun na, sinunggaban ako ng lapitan ko yon. Dapat hindi mo na lang pinansin. Dumaan ka na lang sana. Hanggang tingin lang naman ang mga ganyan eh. Tingin ko hindi, Mang Bukoy. Pakiramdam ko para may sadya po eh. Kung sabagay, pagkakataon din niya yun kasi nga ikaw lang mag-isa eh. Mabaho ba? Tapos gumagapang. Balbal siguro yun. Hindi ako sigurado kasi nga dalawang klase ng aswang ang may kinikilos na ganun eh. Ang isa, kaskas. Hindi ako nakapasok pagsapit ng Lunes. Namagahang sugat ko. Wala namang naging problema yon kasi ilang araw na lamang bakasyon na. Ayos lang din sa guro namin dahil naiintindihan niya ang sitwasyon ko noon. Buong akala ko, yun lang ang karanasan ko sa aswang. Makalipas ang 2 linggo, kasabay ng pagbabakasyon noon ay bumalik na ako sa trabaho. Sila nanay at tatay ay nagpapahinga. Ako nang nagkusa gawa ng wala naman na akong klase noon. Pero sa mga puntong ito ay maingat ako. Bawat mga sandali ay nakikiramdam ako noon. Nagbago ang takbo ng mga kinikilos ko. May napansin lang akong kakaiba sa paningin ko noon. Sinisiguro ko ito sa pamamagitan ng titig ng matagalan. Basta, naging sensitibo ako ng mga panahon na ito. Sa natatandaan ko ay tanghaling tapat yon. Nagpapahinga ako noon sa may kamalig namin. Tapos na akong kumain ito at nagpapaantok ako gawa ng umidlip ako ng kahit 1 oras lang. Hanggang sa nakarinig ako ng kaskas sa damuhan. Ano ba tong kasikas sa Tagalog? Parang kagaskas, ganon. Tapos bumangon ako. Meron akong nakitang babae noon. Balingkinita ng katawan. May kaitiman ng balat. Nakasaya lamang ito tapos palapit na siya sa kamalig. Nginitian ko lang yon sa inaakalang mapapadaan ito. Nakatitig ito sa akin. Wala man lang emosyon ang kanyang mukha noon. May tsura pala itong babaeng ito. Kung kaya medyo nahiya ako. Tumayo ako at inayos ko ang damit ko. Binati ko ito ng magandang tanghali. Dagdag ko pa. Sobrang init ng panahon tapos gumagala siya doon. Pero hindi ito nagsasalita. Hanggang titig lang talaga. Bahagyang ngumiti pero parang hilaw. Nang matapat ito sa kamalig, huminto ang babae. Nagkatitigan kaming dalawa. At dito ay nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi pagtataka, kundi pagkalalaki ko. Ewan ko ba pero sa pagkakaintindi ko sa kanya, parang inaakit niya ako. Bigla pa yung kuminda tapos muling ngumiti ng bahagya. Pero yung pagniting yon, hindi na hilaw, kundi parang may ibig sabihin yon. Umalis ito, diretso sa maliit na daanan at sinundan ko ng tingin. Nung medyo malayo na, huminto ito at muling lumingon sa akin.
Ganoon na lamang ang pagkagulat ko gawa ng kinawayan ako nito kasabay ng nakakaakit ng ngiti at kagat sa labi. Napakadumi na ng pag-iisip ko nun, Sir Seth. Nagpalinga-linga pa ako sa paligid na parabang timang na sinusuri kung may ibang tao. Hanggang sa paglingon ko sa babae, naglalakad na yun palayo. Sinundan ko na syempre. Sabi ko grasya to. Tapos may madidisgrasya naman. Humintong muli yun na wari ba inaantay niya ako. Napapangiti na ako nun. Kabado man pero wala na sa akin ito. Hindi ko na nga inisip ang panganib. Nakalimutan ko bigla yung nangyari sa akin. Samantalang matapos naman noon ay naging maingat ako. Basta, ibang init na ang nananalitay sa kaugatan ko noon. Itong direksyon na tinutungo ng babae, patungo sa kabilang dayon. Pero malayo pa yon. Sa isip-isip ko, baka hindi ito tagaron na nagpabakasyon lang sa isang kaanak. Hindi ko kasi kilala. Siguro, sa tingin ko yung babaeng to, yung malandi ba, ganon. Lumiko ito sa may tubuhan. Makapal na tubuhan yun na malapit na maani. Sabi ko sa sarili ko, jackpot, ito na yon. Nanginginig ang katawan ko. Nang magawi na ako sa nilikuan niya, sinipat ko kung nasaan yon. Hinawi ko pa ang nakaharang na mga dahon. Nakakarinig ako ng kagaskas. Malapit lang na parabang nasa ilang distansya lamang ito. Sumuong na ako. Makulimlim sa lugar gawa ng makapal talagang tubo nun. Bukod pa dyan, maraming mga puno ng mangga. Magkakalayuman pero matatayog ito at napapayungan ng ilang mga bahagi ng taniman. Walang ano-ano ay narinig ko ang pagtawag ng babaeng ito. Nagtayuan ng mga balahibo ko gawa ng napakaganda ng boses niya. Malumana yon. Nakakakilig. Para bang kakatapos ng umihi. Ganon ang kilig na nararamdaman ko nun. Basta alog talagang katawan ko. Hinubad ko ang isa kong damit. Nakadoble kasi ako nun. Bali mahabang manggas yun tapos nakasanto pa. Pawis na eh. Nakikita ko na siya sa may unahan. Naroroon sa may lilim talaga ng puno ng mangga, na kung saan naman ay may espasyo doon. Nakasandal sa puno at nakangiti pa. Napapamura na ako, Sir Seth. Doon siguro niya gusto alam niyo na. Walang arte ang hayop kahit na napakakatinang kutubo noon. Walang ano-ano ay bigla itong nagtago. Parang pa-thrill-thrill pa kumbaga. Dalawang magkakasunod na puno ito. Mahinang tumakbo yun na kumikembot pa patungo sa kabila. Pero napahinto ako nun. Gawa ng parang nagpustura itong matanda. Kinusot ko ang mga mata ko. Basta biglang naging patpatin yon. Nawala ang alindog nung malapit sa isang puno. Pagkasilip nito doon, naging dalaga ulit, Sir Seth. Punyemas, nakakain naman ako ng tanghalian. Dalaga naman yun na. Tama, dalaga. Ano ka ba, Ronnie? Kalma lang. Huwag magpapadala sa sabik kung ano-ano tuloy yung nakikita mo. Sabi ko sa sarili ko. Lumapit ako. Malaki ang punong yun pero noong nasa 2 dipa na lamang ata. Tumakbo ng mabilis ito patungo naman doon sa may tubuhan. Wangis matanda na naman ito. Yug-yug ko yung ulo ko nun. Sumilip siya sa tubuhan. Nakangiti at sinabing doon daw kami banda. Dalaga na ulit ito. Para bang nagdadalawang isip na ako. Ewan ko pero nag-iba ang pakiramdam ko nun. Pero paulit-ulit niya akong tinatawag. Pinapakita pa nito ang mga paa niya.
Napapalunok ako ng laway nun. May agam-agaman pero nanaigang pagkalalaki ko, Sir Seth. Natukso pa rin ako nito. Pagkalapit ko, pumungad sa akin ang napakapangit na mukha niya. Para bang hukluban na may tuyong mukha na maitim ang mga mata. Ito yung bumagad sa akin. Hindi talaga ako nakagalaw kaagad nun. Para bang hindi pa napuproseso sa isip ko ang kabuuang pangyayari. Kinipat ko ang mga mata ko sa isip na baka guni-guni lang pero isang iglap lang. Nakadungaw na ang mukha niya sa mukha ko. Napaatras ako noon at sumalampak sa puno ng mangga. Itong pangit na nilalang na tingin ko, aswang. Napakabilis makalapit sa akin. Yung dalawang kamay niya, nakatukod sa puno nun. Pero ang gitna naman ito ay leeg ko na. Nakadungaw yun at sinabing nakaligtas daw ako nung una. Hindi daw siya napapanatag. Kaya niyais nila akong patayin. Binunot ko ang itak ko ng mga sandaling yon pero hinawakan niya naman ang kamay ko. Napakalakas niya. Hindi ako nakakapalag. Sinakal pa ako ng isang kamay at inamoy-amoy ang leeg ko nun. Hindi talaga ako nakakagalaw nun. Hindi ko alam pero ganoon talaga ang nangyari sa akin, Sir Seth. Para bang nanigas na lamang ang katawan ko noon nang amoy niyang leeg ko. Ang naigagalaw ko lamang ay ang ulo ko. Nagmamakaawa ako sa kanya. Kako, huwag niya akong patayin. Wala naman akong kasalanan. Pero ayon dito, gusto niya daw ako. Gusto niya raw akong kainin noon. Napapaiyak ako. Padiin ng padiin ang pagkakasakal niya sa akin. Hanggang sa naisipan kong iumpog ang sarili kong ulo sa mukha niya. Napasimangot ito. Nabitawan niya ako. Dito ay nakakagalaw na ako noon. At nagkaroon ng pagkakataon na tagain siya. Hinampas ko ng buong buwelo ang itak. Tumama sa mukha niya. Pagkatapos noon ay sinundan ko pa ng makailang beses yon. Napaatras ito at nakikita ko ang hiwa sa mukha niya. Nakapagtataka. Ang lakas ng pagkakampas na yon pero hindi man lang nabiyak ang ulo nito. Mahabang hiwa lang. Nagpatuloy ako sa pag-uunday ng taga dito. Hanggang sa kumaripas yun ng takbo sa loob ng tubuhan. At bigla na lang naglaho. Siyempre, hindi ko na sinundan. Malay mo biglay na lang ako. Ang ginawa ko noon ay tumakbo din ako ng pagkabilis-bilis palabas ng tanimang yon. Hanggang sa nakarating na ako sa uma namin. Hingal na hingal ako na para bang mapuputol ang hininga ko. Napahiga pa nga ako noon sa may kamalig. At nung medyo nakabalik ng lakas ko, sinipat ko ang lugar. Minamatsyagan ko noon ang bawat sulok. Nagsisisigaw pa ako at sinabi kong lumabas ito. Kung gusto niya akong patayin, ay doon kami sa may espasyo. Huwag na huwag siyang magtatago nun. Basta, takot na may pagkadesperado na ang nararamdaman ko nito. Pinaghahampas ko pa ang gilid ng tubuhan at patuloy sa paghahamon sa kanya. Pinagmumura hanggang sa napagod na lamang ako at nagpahinga nun. Hinantay ko ito dong aswang. Hindi ako titigilan ito kung kaya naman makikipagpatay na lamang talaga ako nun. Pinatuna o pinaligo ko muna ang kalabaw namin sa may sapa. Pagkatapos ay naglakad ako ng pabalik-balik doon sa gilid ng tubuhan. Pero hindi na ito nagpakita pa. At nung malapit ng magtakip silim ay doon na ako umuwi noon. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko ang nangyari sa akin. Sinarili ko lang yon. Napansin pa nga ng tatay ko mga kakaibang kinikilos ko. At natanong ako,
Naghahasa kasi ako noon ng itak at galit ang muka. Sabi ng Tatay Benito, ano ba daw ang problema? Sabi ko naman wala. Dagdag ko pa, huwag niya na lang akong pansinin nun. Eto na naman. Inaakala kong tapos na ang lahat. Katulad lang din nung una. Aba, napag-initan ako ng gusto nitong animal na ito. Kahit saan ako nagtutungo, pakiramdam ko talaga naroroon siya. Hindi ako nagpapakumpiyansa nun. Kahit anong postura pa, mapalalaki man o babae, ay hindi na ako lumalapit. Dahil napakagaling nitong manglinglang. Nakausap ko kasi si Mang Bukoy. Nagsumbong ako sa kanya. Napag-alaman ko sa albularyo na ang pinakamagaling daw manglinglang sa lahat ng mga aswang ay yung tinatawag ng abal o balbal. Yung abat sa amin, Sir Seth, kaskas ang katanyagan. Iba ang abal at iba ang abat. Yun ang nakuha kong impormasyon nun, na magaling talaga umano ang balbal. Pero nagtataka siya dahil kadalasan daw na kinakain nito ay yung mga patay na. Sobrang tinik nitong magnakaw ng patay nang hindi man lang namamalayan ng pamilya. Lalong-lalo na sa lamay. Aakalain lang na yung nasa loob ng kabaong, yun pa rin ang labinon. Pero iba na ito. Kung hindi daw puno ng saging, maaaring lupa na lamang umano yung laman na may malakas na orasyong pambulag. Sinabi pa nga sa akin ng albularyo na kung sakaling mamataan ko ang aswang, tawagin ko siya kagad. Para naman matigil na daw itong problema ko. Hindi ko naman daw magawang masabi sa mga magulang ko gawa ng sakitin na sila. Tumangulang naman ako noon. Nag-alok ng tuloy si Mang Bukoy. Marami na akong naririnig na kwentong balbal. Parang tumutugma naman. Kaya nga nagigiliwan ko talaga makinig sa kwento. Partikular sa mga aswang. May nagpapastol ng mga hayop noon. Pero hindi ko ito kilala. Nasa bungad ng lupain namin na siyang nakapagtataka dahil wala namang kabahay-bahay doon. Minsan may nagpapahinga sa kamalig. Kasalukuyan akong nag-aararo. Hindi ko nilalapitan yon. Inaantay kong lumayas. Isang gabi habang ako lang mag-isa sa bahay noon, buwat nang sila Nanay Sida at Tatay Benito ay nagtungo sa Bindoy. Gawa ng may kamag-anak kaming kinakasal. Pinsan ko lang. Walang may iwan sa bahay kung kaya hindi na lang talaga ako sumama. Wala lang naman yon. Matapos kong makapaghugas ng pinagkainan, tumambay muna ako sa mumunti naming beranda. Maliit lamang ang bahay namin sa lugar. Isang palapag lang at nakaangat ang bahagya sa lupa. Hindi naman yung tipong may silong. Inabunuhan lang yun para iwas sa tubig ulan. Itong beranda na nakabungad sa may maliit na daanan. Bali ang daanang ito ay patungo na sa nayon namin. May mga kapitbahay kami. May malayo at malapit nun. Pero kadalasan sa taga roon ay kaanak lang din namin. Paryente kumbaga. Habang nasa beranda ako, para bang may paparating na ulan. Medyo mainit kasi. Ganun po yung bukid. Maalinsangan kapag may paparating na ulan nun. Kaya naman inihanda ko ng drum namin at banga sa may daluyan ng tubig ulan mula sa bubong. Niligpit ko ang mga binilad na panggatong. Pagkapasok ko sa bahay, nakarinig ako noon ng mahinang tinig. Hindi ko maipaliwanag kung baboy ba o kambing yun. Basta ganon, hindi pamilyar. Hanggang sa nabati na talagang atensyon ko na makaamoy ako ng baho na para bang dinudukot yung sikmura ko. Pagkabaho talaga at hindi kaaya-aya. Mabaho pa ito sa dumi ng tao. Dito sumagi sa isip ko yung unang engkwentro sa aswang. Ganon na ganon ang amoy niya. Kumuha ako kaagad ng itak. Walang ano-anong lumabas ako ng bahay.
nagtungo ako sa tahanan ng kapatid ng tatay ko. Sabi ko, pakipuntahan si Mang Bukoy kasi nga masama ang pakiramdam ko noon, na magpapahilot ako sa kanya. Ito namang si Tio Dudong ay kaagad umalis at pinuntahan ang albularyo. Malapit lang naman yung bahay nito. Mga 20 minuto, dumating na sila. Naroon ako sa beranda at unang bungad pa lamang ng manggagamot. Sumimangot na kagad yung mukha niya. Sinabing may aswang daw sa paligid nun. Humutyat ako ng pagtango at pinapasok ko siya sa loob. Doon ko sinabi na kaya ko siya pinatawag dahil sa aswang. Ito na po, Mang Bukoy. Di ba sabi niyo naman na tutulong kayo? Ano pong gagawin? Haharapin ko ba kaagad? Naiinis na ako eh. Hindi ko alam kung bakit sa dami ng tao ako pa yung gustong patayin. Ibang klase yung mga balbal, Ronnie. Kapag may namarkahan sila, yun na talaga. Kahit pa makipagpatayan ng mga yan, makuha lang ang gusto. Gagawin nila. Mabuti at kaagad mong naisip na papuntahin ako. Nagustuhan ko din ang pagrarason mo nang sa ganun hindi malaman ng mga kapitbahay mo yung nangyayari dito. Ikaw kasi talagang punteriya eh. Tumambay ka sa beranda. Mag-iikot-ikot muna ako. Mungkahin ito. Walang ano-anong sumunod ako sa kanya. Kalmadong kalmado ako noon. Mabilis ko din kasi naiintindihan ang diskarte nitong manggagamot na ito. Nagsisimulang gumala sa palibot si Mang Bukoy. Hindi ko alam kung anong pinagagagawa ng albularyo. Matagal yun at siguro yung mga kalahating oras ata. Hindi nawawala ang amoy. Para bang nasa gilid ko lang ang pinanggalingan noon. Pagkabalik ni Mang Bukoy, ang sabi nito ay nasa likod daw ng bahay. Naroroon ito sa may poso banda. Nakadapa lang sa damuhan. Kako naman nung gagawin namin. Tsaka paano niya natagpuan yon? Ayon kay Mang Bukoy, hindi niya talaga umano natagpuan. Pinakiramdaman niya lang ang lugar. Maski puntahan pa niya ang pinagdududahan niyang naroroon ng aswang ay wala siyang makikita dito. Gaya ng sinabi ni Mang Bukoy, magaling talaga itong manglinglang noon. Babagatin niya umano sa may kakahuyan. Lalapit lang ako at hahamunin ito. Tapos dadalhin ko sa kakahuyan noon. Magpapakita na daw yun, Sir Seth. Pero nagtanong ako sa kung paano ito papatayin. Tingin ko kasi napakakunat niya. Hay naman kay Mang Bukoy, may dala naman daw siyang itak. Tatagain umano. Pero malalaman po yun, di ba? Makikita ka ng aswang. Paano po susunod yun? Magandang tanong, Ronnie. Alam mo, kung may panglinlang yung mga aswang meron din ako. Alam niya na may kasama ka pero hindi niya ako kilala. At hindi niya rin ako makikilatis kahit paggaano kalakas ang pakiramdam niya. Sige na, mauuna ako . Antayin mo lang ng mga 5 minuto. Sakto na siguro yun para ihanda ko ang sarili ko doon. Huwag mong kalimutan, doon sa may puno ng mangga. Doon mo dalhin. Huwag kang tatakbo. Susunod yan. Maghahanap pa yun ng pagkakataon kaya wala pang mangyayari sa'yo. Basta, paringgan mo lang na hinahamon mo. Pagkatapos kong marinig ang mga sinasabi ng matanda nun, tumango ako at walang ano-anong umalis kagad si Mang Bukoy nun. Tinatansya ko ang tagal sa kung kailan ako tutungo sa may likod. Hanggang sa tingin ko ay sapat na siguro ang mga sandaling yun. Dahan-dahan na akong naglakad patungo sa may poso. Nakikita ko na noon ang lugar kung saan ito ang sinasabi ni Mang Bukoy na doon nakadapa ang nilalang. Nagpaparinig na ako noon. Kako, wag lang akong subukang lapitan. Gawa ng kapag nangyari yon, papatayin ko talaga. Sinabi ko pang kakahasa ko pa lamang ng itak. Dagdag ko pa noon,
Nakasunod lamang siya lagi sa akin. Walang hiya siya. Alam ko ito dahil kabisado ko na ang aswang. Kahit ang totoo, hindi naman talaga. Nang makarating ako sa poso, nahihirapan akong tanawin si Mang Bukoy. Gawa ng sobrang dilim doon sa may mangga. Nagsawalang bahala na lamang ako nun. May kahoy na pundasyon sa may poso. Galing ito sa ginibang bahay na dating tahan ng mga abuelo ko. Naupo muna ako. Pero yung mga mata ko, nakatuon sa damuhan ko kung saan naroroon ang nilalang. Noong makarinig ako ng mahinang kagaskas, dito na ako nagsimulang kabahan. Lalo na nang mapansin kong gumagalaw na ang mga damo at alam kong patungo na ito sa akin. Maya-maya ay naaninag ko na ito. Para bang anino lang. Gumagapang ito. Dahan-dahan yon. Tinatamaan siya ng ilaw mula sa bahay namin. Petromax lamang ang meron kami. Hindi pa naaabot ng kuryente kasing ibang parte ng lugar nun. Pero kahit papano ay nakakapagbigay naman ito ng detalye sa mga oras na yon. Maliban na lamang sa kinaroroonan ni Mang Bukoy. Dahil malayo na ito ng konti at wala nang kabahay-bahay sa parting ito. Kalmadong tumayo ako at naglakad patungo na sa may mangga. Pasipat-sipat pa ako nun at nakikita ko ang mabilis niyang paggalaw. Parang ipis. Pahinto-hinto pero mabilis. Tinig ko din ang kagaskas. Binilisan ko ang paglalakad. Baka kasi sunggaban na lamang ako bigla. Maaring tama si Bukoy na hindi kaagad ito aatake pero mukhang mainit na yung ulo nito sa akin. Anumang sandali ay maaaring may gawin na ito. Hanggang sa ilang distansya na lamang ang mangga. Hindi ko na nakikita si Mang Bukoy. Napapamura ako dahil baka wala ito doon. Nagpatuloy na lang talaga ako sa paglalakad at naiisip na kapag may nangyari, tatakbo ako at babalik sa bahay. Pagkalampas ko sa may mangga, dito ko na nasipat ang matanda na nasa ibabaw pala. Basta, hanggang ulo ko lang ang habog ng pinagpatungan niyang sanga. Gumaan ang pakiramdam ko nun. Mga ilang distansya na ako nun. Walang ano-ano ay bigla na lamang lumundag ito. Nang hindi ko man lang alam ang dahilan. Hindi ko nakikitang aswang sa ibaba. Pero paghampas niya ng itak, umungol ang nilalang at doon ko pa nakita ang anino niya. Inundayan yun ng inundayan ng itak. Hindi ko alam ang gagawin nun. Pagkalapit ko, dito na medyo detalyado ang aswang. Madilim man pero nakikita ko na ang paggalaw niya. Nagpapagulong-gulong ito at tumaatungal. Tinataga ko na rin siyempre. Napakakunat na para bang tumatalbog lamang ang itak ko. Pero kapag si Mang Bukoy ang tumataga dito, naririnig kong tunog na parang nagsisibak ng kahoy. Hanggang sa hindi na yun gumalaw. Dito ay dali-dali akong kumuha ng tuyong dahon ng niyog at sinigaan ang gilid ng aswang. Napakarami niyang sugat. Ang lalala ng mga tinamo nito kay Mang Bukoy. May sa mukha, sa tiyan, at doon mga paa at mga kamay. Babaeng matanda ito. At ito talaga yung nakita kong mukha na animoy huklo ba nun. Nagmungkahi si Mang Bukoy na ilibing na lang yon. Hindi naman daw katulad ito ng ibang aswang na posible pang mabuhay. May tinanggal lang si Mang Bukoy dito na kwintas. Nilagay yon sa umaapoy na siga. Doon lang ako naghukay sa may mangga. Madali lang naman maghukay doon gawa ng malambot ang lupa. Basta pagkatapos ihulog sa hukay, pinatungan yun ng mga bato. Saka palang tinabunan ng lupa nun. Ayon kay Mang Bukoy, yun na siguro ang aswang na gumagala sa lugar.
Naniniwala si Mang Bukoy na taga Sipalay ito. Gawa ng naging matunog doon ang aswang kamakailan lang. Nagtanong naman ako sa kung may kasama pa ba itong iba. At ang sabi ni Mang Bukoy, hindi niya alam. Malalaman naman daw yan kapag may kasama kasi nga may aaswang na naman sa akin noon. Napamura ako noon. Pero ayon sa matanda, yan ay kapag hindi naaalis ang marka sa akin. Gawa ng magiging palatandaan ito ng ibang aswang. Lalo na yung kaanak ng pinatay namin. Idadaan daw ako ni Mang Bukoy sa pamamaraan ng pangbasag pero matagal na proseso ito. Dahil matindi daw ang kapit sa akin na marka. Hindi naman ako nagsalita. Sumunod na lang ako sa mga sinabi niya kahit wala naman akong naiintindihan. Ayun na nga, kinabukasan din ay isinagawa na ni Mang Bukoy ang kung anumang pangbasag niya sa marka. Madaming ginawa. Parang ako nung iaalay. Isang araw na ritual yon. Hanggang sa natapos na at dito sinabi ni Mang Bukoy na posibleng natanggal niya. Posible ding hindi. May ibang marka umano na madali lang makilatis at matanggal. Ang nasa sa akin umano yung mahirap malaman ng albularyo at mahirap ding tanggalin nun. Nagbabaka sakali na lamang siya na baka nabura na ito dahil wala umano talaga siyang idea. Ang alam lang ni Mang Bukoy, nakasubaybay sa akin ang nilalang lagi kung kaya may marka talaga ako noon. Isang buwan ang nakalipas ay wala namang nangyari sa awa ng Panginoon. Pero hindi pa rin ako napagkumpiyansa. Hindi pala biro ang aswang. Yung mga sandaling tinamaan ko ito sa mukha doon sa tubuhan. Kaya daw tinablan yon kahit konti gawa ng may araw. Pero kung nagkataong gabi yon, makunat pa umano sa gulong ang katawan niya. Kaya kayo mga kagiliw, kung sakaling makaengkwentro kayo ng aswang, lumapit kaagad kayo sa mga albularyo. Sila ang mas nakakaalam dito sa kung papanong puksain. Yung mga kwentong kaya itong labanan ng normal na tao at walang kaalaman. Naniniwala naman ako doon pero tsamba-tsamba lang din yan. At nakadepende sa kung anong uri ng aswang. Katulad ng balbal, may mahihina at may malalakas din. Matitinik kagaya ng kalaban ko. Paano kung kagaya noon ang mga nakaengkwentro nyo, di ba? Kaya ayun, ipaubaya po natin ito sa albularyo. At gaya ng sinabi ko, base sa sarili kong karanasan, totoo ang mga aswang.